Alam mo ba na 320,000 o higit pa ang pwede mong kitain dito? Kahit na 64 pieces lang yung mabenta mo kada araw. 'Di ba bongga? Magkota ka lang kada araw ng 64 pieces. O, pwede mo nang kitain o maipon yung 320,000 doon. Labas na puhunan doon, ha? So, ayan, kinuha na natin yung ating stud. Simulan natin dyan. Tapos, maghanda tayo ng mga rekado. Kumuha na tayo. Ayan. Yung mga rekado natin, syempre, kailangan talaga nasa rep. Kasi pag di mo kasi nilagay sa rep, pwedeng masira agad o kaya lalanggamin. So, kailangan talaga nasa rep siya. Pero kung wala namang rep, i-sealed mo na lang siyang maigi para di pasukin ng langgam. Tapos, ito na yung kunafa natin, katayfi. Na ano ko na siya, nahiwa-hiwa ko na. Tapos, ito medyo matrabaho to, yung pag ano. Oo, pag, ano tawag yan, pag buhaghag. Kasi siksik siya eh, pag dumating sa delivery. Sa Malaysia pa kasi galing yan. Kaya masyado siyang pit-pit. So, kailangan mo siyang buhaghagin. Umupo na ako sa sahig. Tapos, ayan, sa wakas natapos din. Oo. Marami-rami kasi to. Kaya, ayan, pagkatapos nating himayin, nakapagpainit na tayo ng ating wok pan. Lagay tayo ng butter. Sa butter, depende sa'yo kung gaano karami. Ha. Pwede rin margarine. Oo. Kung wala, balak ka. Kahit konting mantika na lang, pwede na yun. Oo, kung walang mantika, wag ka na rin maglagay. Pwede na yan. Tutustahin mo lang naman yung kunafa mo eh. Yung katayfi mo. Oo. Ganun lang. Yan, ganyan lang. Kahit ano lutuan, pwede mong gamitin ha. Basta tostahin mo yan, ganun lang naman. Tapos, ang pagluto nito, kailangan literal na sobrang halo ka ng halo. Tapos, dahil tinry ko siyang lutuin sa malakas na apoy, kasi ang tagal eh, naiinip ako nung nakaraang ginawa ko to eh. So, dahil mas marami ito, mas nilakasan ko apoy, yun nga lang, kailangan bilisan mo yung paghalo. Halo talaga, literal halo ng halo. Kasi, pag hindi mo siya, minadali ang paghalo, masusunog yung ilalim, hindi magpapantay yung pagtosta at yung pagluto. So, ayan, kapag ganyan na yung kulay, oo, nag-brown na, kaya pag tinikman mo, malutong na, ready to go na yan. Pwede mo na siyang ihango. Patay mo na yung kalan. Oo, tas isalin mo na sa lalagyan. Simutin mo, syempre, ha? O, kasi syempre, kamahal niyan. Ang mahal-mahal ng puhunan, kaya kailangan mong simutin talaga. O, pagkasalin, pwede mo siyang palamigin muna para hindi agad mapanis. Ako, sa akin, para mabilis, tinapat ko siya sa ventilador. Oo. Para mabilis. Sayang ang oras. Oo. So, habang pinapalamig natin siya, ay, di na pala, tapos na. Pagkalipas ng ilang minuto na pagpapalamig, ayan, lagyan na natin siya ng, ayan, peanut butter, matcha pistachio. Kung ayaw nyo ng ganyang flavor, balak siya buhay mo. Kung anong flavor ang gusto mo. Oo, ayan. Bali, dalawang ganyan ang nagamit ko kasi nga doble yung recipe na ginawa ko dito ngayon. Yung mga nakarang recipe na ginawa ko kasi kalahati lang nito. Tapos isang ganyan lang ng lalagyan ang nagagamit. So, ayan. Oo. Naglagay din ako dito ng condensed milk. Sa paglagay ng condensed milk, nakadepende sa panlasa mo kung gaano katamis ang gusto mo. So, kung gusto mo mas matamis, di mas marami condensed ang ilagay mo. Naglagay din ako ng butter, dinagdagan ko. Optional lang to, pwedeng hindi ka maglagay. Gusto ko lang kasi meron na konti pa natira o sa lalagyan, sayang naman. Oo. Kaya, ayan, sinama na natin siya dyan. Tapos, syempre, simutin mo lang yan. Oo, kasi sayang, syempre, alam mo naman, bawat latak niyan. Oo, kailangan mo talaga simutin at puhunan nan. Oo. Tapos, syempre, diretso tayo sa paghalo. Sa paghalo nito, alam nyo ba? Oo, tinan, hirap na hirap akong maghalo. Pero sado talaga, ha? Kaya, mas maganda, ipahalo mo na lang sa asawa mo nang siya naman ang mahirapan. Oo, kasi habang hinahalo mo siya, siksik na siksik, ganun. Oo, malutong pa yan. Basta ganun, mahirap siya haluin. Pagkatabi natin yan, maglagay na tayo ng parchment paper sa baking pan mo. O kung anong meron kanyang hulmahan. Kung wala kang parchment paper, gamit ka na ng plastic, tapos pahiram mo mantika. Kung wala rin plastic, magpahid ka na lang ng mantika. Di mo kailangan gumamit ng pang-grease na butter. Oo, okay na yung mantika lang kung wala talaga. Huwag ipilit, ha? Oo. Ganun. Huwag mong pipilitin sarili mo kung hindi kaya. Kasi dadating ka rin naman dun. Basta unti-untiin mo lang. Oo, yun nga lang. May mga times na matagal talaga yung, resulta. So, ayan, hinahasalin na natin yung ating
Ka-type pistachio mixture. Kung mapapansin nyo sa akin, parang bloke-bloke yung texture. Kung gusto mong mas mas liquid kung gusto mong mas mas sauce, dagdagan mo yun sa'yo. Bala ka. Ganito lang kasi gusto ko. Yun ang lalaban. Yung mahirap siyang ilapat dahil super solid ang texture, ganun. Oo, ito type ko eh. Ito trip ka. Baka mamaya meron na namang magbarunong sa trip ko, ha? Oo. Paalala, kinamay ko na. Nagugas ako kamay, wag mag-alala. Oo. So, habang ayan, nagpapalambot na tayo ng butter. Nung magpapalambot tuloy. Naglulusaw na, sorry. Nilagyan na natin dito yung choco mallows natin. So, ayan, madalas ang ginagamit dito puti. Pero sa akin, ganyan ang ginawa ko. Nilagyan ko na siya ng flavor. Choco na. Oo. Para di ko na masyadong lagyan ng kung timpla. Tapos, sinubukan ko siyang lusawin muna yung mallows natin bago ko nilagay yung ating unsweetened cocoa powder. Sa cocoa powder na ginagamit ko dito sa recipe ko, sa lahat ng recipe ko, unsweetened palagi, yung pinaka dark. Oo, yun ang ginagamit ko lagi. Mas masarap kasi yun, mas chocolatey ang lasa. O, syempre, ikaw na rin bahala sa pinakatimpla kung ganong pagka-chocolatey ang gusto mong maging lasa. Basta, ito lang yung masasuggest ko sa inyong unsweetened cocoa powder na masarap gawing chocolate flavor. Oo. So, yan. So, halo-halo ka lang. Pagkalagay mo ng unsweetened cocoa powder. Mahal lang cocoa. Pero hindi naman sobrang dami yung ginamit natin dito kasi nga, choco mallows naman na ang ginamit natin. Pagkatapos niyan, pagkahango, diretso na agad dito sa ating, ayan, yung kaninang sinalin nating kataype. Diretso toppings na. Actually, Dubai Chewy Cookies kasi talaga to. Nabitin ako sa ginawa ko nung nakaraan. Ewan ko ba? Ngayon, na-realize ko na kaya pala siya trending. Hindi siya super sarap yung Dubai Chewy Cookies, pero nakaka-addict siya, hahanapin mo yung lasa niya. Kaya pala karamihan yung iba, nagbibidyo, ganyan-ganyan. Nakakailang kain na raw sila, nakakailang order na. Ito pala talaga yung dahilan. Hindi siya talaga super sarap, pero hahanapin mo yung lasa niya. So ito, dinoble ko na yung dami ng ginawa ako. Chismis ko lang. Kasi, para pagka stock dun sa rep, sa chiller, pagka gusto ko ulit kumain, andun na sa rep, may stock na. Diba? Hindi ko na kailangan bumili sa kani-kanino man. Marunong naman akong gumawa. Kahit ikaw kaya mo yan, dali lang kasi gawin nito. Nga lang, matrabaho. Tas, eto, optional lang yung pagpahid-pahid ng butter sa ibabaw, ha. Pero mas okay kasi. Mas madali kasi siyang malalapat. Kaya may papahid-pahid ng butter tayo dyan. Tapos, naisip ko lang itry na, ayan, lagyan na siya ng slice-slice para kapag lumamig, meron na akong pattern. Hindi ko sure kung nasunod ko ba talaga yung pattern yan. Okay, basta yan na yan. Yung recipe pala, lagay ko na lang sa baba kung nasaan. Kung nasaan ka man. Charot. Kapag ganyan itsura niya, pwede mo na siyang ilagay sa rep. Rep lang, sa chiller. Kung wala kang rep, pwede kahit yung styro chiller. Huwag mo ipilit. Pag wala ka pa sa ngayon, huwag mo ipilit. Tiyaga ka lang. Kontento ka muna sa kung ano lang. Magkakaroon ka rin yan. Yung mga gusto mo, magagawa mo yan. Soon. Kahit ilang taon pang abutin yan, magagawa mo yan, maniwala ka. Hindi ko ikukumpara yung sarili ko, pero I am proven and tested na yan. Basta sipagan mo lang. Tiyaga lang din. Kahit mahirap. Pinahiran ko siya ng butter sa ibabaw. Kinabukasan na to, ha. Tas ayan, nagbudbud ako ng gatas at saka cocoa powder sa ibabaw, toppings. Diba, madalas, unsweetened cocoa lang yung pang-coating. Yun sa akin, ang ginawa ko, dalawang flavor sa toppings kasi nga may mga anak ako na ayaw ng cocoa powder. Kasi di ba mapait yun. Pero, alam nyo ba, ayan, i-slice ko na siya, ha. 64 pieces yan. 64 slice yan, mabubuo. Kailangan yung pang slice nyo pala, kailangan pahiran nyo ng mantika o kaya butter. Kasi madikit, 'di ba? Kasi yung malo sa ibabaw. Kaya kailangan mag-ano ka sa panghiwa mo para hindi masira. At saka napansin ko sa ganitong gawe, imbis na bilog, ayan, sushi, to ha.
Ang ginawa natin pala sa recipe na to ay Dubai. Hindi tinanggal ko na yung Dubai. Oo. Chewy cookie, Dubai lang yan mga, ay, Dubai. Visit, tinanggal ko na nga, may Dubai pa rin. Ano yan, chewy cookie, sushi ang tawag natin dito. Sa akin lang to ha. Kung ayaw nyo sa pangalan na ginawa ko, bala ka sa buhay mo, gumawa ka sarili mo. Oo. Kasi pag ikaw naman ang gumaya ng recipe ko, sarili mo na yan. Oo. So, kung ayaw mo, gumawa ka sarili mo, ganun. So, ayan, oo. Ako sa inyo, nilagay ko lang siya sa container. Pero actually, ayan talagang ginawa kong lalagyan. Dapat kasi itong pinapakita ko sa inyo container, sample lang siya, isang piraso lang dapat, o dalawa, tatlo. Kaya lang, kung naisip ko naman, kung ilalagay ko lang siya na naka-open sa rep, baka mag-dry naman. Kaya naisip ko, sige, lagyan na natin lahat sa container. So, ayan, pumapatak na sa 12 pieces ang magagawa mo sa gantong container, tapos 5 piraso ang laman. Ayan, binigyan ko lang kayo ng mga sample. Ayan, kung paano mo siya ilalagay sa isang container. Ayan, pwedeng alternate, pwedeng pare-parehas na flavor na chocolate sa ibabaw, pwede rin gatas sa flavor sa ibabaw. Oo, sa isang container. Ayan, ganyan tsura niya. 'Di ba? Mukha naman siyang sushi, 'di ba? Kasi matrabaho pag bibilog-bilugin pa. Oo, masyadong time consuming, ang dami-dami nito. So, naisip ko ganyan na lang. O, diba, bongga, i-slice mo lang pagtapos. Ayan, tapos na. Okay, yung list na ng recipe sa baba. Sige na, goodbye, love you.